may kakaiba sa ilang bodybuilder, ginugugol nila ang buhay sa pagbubuhat, pagpapalaki ng kalamnan, at iniisip na dahil doon, pwede na silang makipaglaban. Sorry. I'm not gonna choke. So I'm telling them, man, I'm getting ready for that MMA, baby. We getting ready. Pero pag nasa ring na sila, nalalaman nilang hindi trapezius ang panangga sa sipa, hindi biceps ang iwas sa jab, at ang ego, hindi depensa sa sarili. Ngayon makikita natin kung paano tinangkang atakihin ng mayayabang na bodybuilder ang mga totoong mandirigma at nabigyan sila ng leksyon. Pagpapahiya, knockout, submission, sigawan, at mga magazine-worthy na katawan na bumabagsak parang sako ng semento. Si Bob Sapp ay sumikat dahil sa laki, malalakas na sigaw, at sunod-sunod na talo na tila palabas. At paminsan ay nananalo rin. It would be a very smart thing for Yamamoto to do too. Oh! Keep Bob Sapp off him. The fight. Oh! Isang dating manlalaro ng American football na may katawan ng halimaw, pero panga na parang gulaman. Sa kabila, kaharap niya si Aurigile, isang mandirigmang Chino na tinaguriang Kung Fu Panda. Mataba, magaspang, pero may iisang misyon, babagsakin ang mga higante. Noong Hulyo 2, 2016 Road Fighting Championship 32 China. Simula nang tumunog ang kampana, agad sumugod si Aurigile ng todo. Suntok, sipa, walang tigil na presyon. 그렇군요. 야, 라이트. 자, 서로 펀치를 주고 걸어가 멈춰 펀치로 하신 밥샷. 자, 여기에 푸기면서 대응을 하고 있는데요. 상대를 좀 보면서 대응을 해야 될 것 같습니다. Hindi kumontra si Sapp. Tinanggap lang niya lahat at nang bumagsak, tinapos siya ni Aurigile gamit ang walang awang ground and pound. 자, 오른쪽으로 라이트. 밥샷. 펀치를 주습니다. 대박 좋고요. 이후는 뭐 밥샷이 경기를 거의 Technical na knockout sa loob ng 35 segundo, isang direktang masaker, isang bodybuilder na bumagsak sa unang totoong mandirigma. Si Bradley Martin ay kilalang bodybuilder sa internet. May-ari ng gym, influencer, at eksperto sa pagbubuhat ng sasakyan. Sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit niyang sinasabi na kaya niyang talunin ng kahit sinong mixed martial arts fighter basta't mahawakan niya ito ng maayos. You beat me in a street fight? You in a street fight? Yeah. You're a podcaster, brother. I love it. So the answer is then yes, yeah? Of course. I love it. Yeah. But you. You grab a hold of me, you're dead. I love it. Straight up. I love it. I think I might be able to get you. Yeah. You won't. But now, Demetrius Johnson, who fights at 125 in a street fight, would you up? Why Demetrius Johnson? He's tiny, but he's black belt and everything when it comes to hand-to-hand combat. But you don't- So on the ground, I know you you'll think you pick him up and slam him into the concrete, or I don't know where you're thinking this is gonna go. I'm gonna Like what- crush his head on the floor. No. No? Tinawag siyang mapang-abuso matapos sampalin ng streamer dahil lang inalis ang kanyang sombrero. Damn, actually. Hanggang isang araw, pinatikim siya ng sahig. Nakipagsabayan siya sa isang guro ng jiu-jitsu at ang sumunod ay puro katahimikan at kahihiyan. Ibinalibag siya ng guro sa sahig, sinwip, inupuan, at muntik nang mawala ng malay dahil sa guillotine choke. Look at my head bad. You good? Yeah, hold on. I got rocked. You can do that. Pero kung hindi pa sapat yon, sa araw ding yon, nakaharap pa siya sa mas maliit na estudyante. Ang resulta, pareho lang ang nangyari. Oh my God. Natapos nang tumawa si Bradley, pero kita sa mukha niyang may natutunan siyang leksyon. Hindi ka maililigtas ng mga kalamnan mo sa matalyon. Si Brian Shaw ay hindi ordinaryong bodybuilder. Siya ang literal na pinakamalakas na tao sa mundo. 4 na beses na kampeon ng World's Strongest Man, kayang buhatin ng mahigit 500 kilo na parang mga bote lang ng tubig. Pero isang araw, nagpasya siyang sumabak sa tatami kasama si Dustin Poirier,
isang lightweight sa UFC, may itim na sinturon sa jiu-jitsu at eksperto sa pagpapasuko ng mga mas malalaking tao. Sa isang session ng grappling na magkaibigan lang, inakala ni Brian na sapat na ang lakas niya at doon siya pinaikot ni Dustin na parang nagbabaligtad lang ng kutsyon. I can feel what you're trying to do, and it's like, yeah. Hinawakan siya ni Dustin sa likod at isinara ang malinis at teknikal na mataleon. Saw that one coming. Yeah. Dahil kahit siya pa ang pinakamalakas na lalaki sa mundo, kahit gaano ka kalaki, kapag nahawakan ka sa leeg, di ka maliligtas. Si Mikhail Koklyaev ay Russian weightlifter, strongman champion, at naniniwalang ang lakas ng katawan ay katumbas ng kapangyarihan. Bago ang laban niya kay Alexander Emelianenko, kapatid ng alamat na si Fedor, nagpakalalaki si Koklyaev at inihagis ang kanyang sombrero sa mukha nito. Что? Что? Что ты делаешь? At nang dumating ang araw ng laban, ang realidad ang siyang nagbura ng kanyang ngiti. Agresibo agad si Koklyaev, bumitaw ng mga suntok na parang nagwe-weightlifting. Ударного тренера, воспитавшего олимпийского чемпиона. Удивляет меня Александр Емельяненко. А Михаил Кокляев. Tiniis at pinag-aralan siya ni Alexander. At ilang segundo bago matapos ang unang round, tumama na siя. Больше СМИ этого написали. Наносит. Есть. Тяжелое положение Кокляев. Мой соперник как можно дольше простоял. Шоу. Bumagsak si Koklyaev, parang na-drain ng baterya. Кокляев совершенно забыл те уроки, которые все. Knockout sa unang round. Lumipad ang sombrero bago ang laban, pero siya ang lumipad pagkatapos. Si Hafthor Bjornsson, ang bundok sa Game of Thrones, mahigit 2 metro ang taas at 200 kilo ng Scandinavian na kalamnan. Isang araw, nag-ensayo siya kay Conor McGregor sa magaan, walang guwantes o malinaw na patakaran, pampalipas oras lang. Walang seryosong nangyari, saglit lang para sa kamera, pero makalipas ng ilang panahon, lumabas si Hafthor sa isang podcast. Ang hindi niya alam, ang karma ay laging bumabalik. Pagkalipas ng ilang taon, hinarap niya sa grappling si Gordon Ryan, pinakamahusay na jiu-jitsu player sa mundo. Isang lalaking mas maliit pero may teknikang parang ahas. It's in. Oh, yes! Wow! He has it. It's done! Gordon Ryan! He's got a time to get Marcus Bushman. Sunod ay masterclass, inikinin, inakyat, binagsak, at tuluyang pinangibabawan siya ni Gordon. Parang si Hafthor ay isang baguhan lang sa gym. Tahimik, walang lakas, walang Netflix camera. Puro teknika at kontrol lang. Sa huli, natawa na lang si Hafthor at inamin na wala siyang magagawa laban sa isang tunay na mandirigma. It was nice, humbling, but at the same time, makes you want to learn more, makes you want to come again, do more, especially like getting to know you too. You guys are amazing human beings, nice, humble. Maaari kang maging pinakamalakas sa Iceland, pero kapag may humawak sa leeg mo ng tama, kahit mga dragon, hindi ka maliligtas. Isang araw, may bodybuilder sa gym na mas mahilig tumingin sa salamin kaysa orasan. Dumating siya sa isang dojo ng Brazilian Jiu-Jitsu at hinamon ng guro. At ang sumunod ay isang leksyon ng kababaang loob na binalot ng sakit. Kinontrol siya ng Brazilian, binalot siya ng mga binti, at sinampal-sampal siya na parang nasa isang klase ng ritmo na may kontak.
Hindi niya na knock-out o nasaktan ng bodybuilder, ininsulto lang niya, pero walang natutunan ito. Ilang linggo pagkatapos, bumalik siya at sa pagkakataong ito bago magsimula, iniabot niya ang kamay niya sa guro. Pero bigla niya itong binawi at sinampal ang guro. Daga na malaki ang braso. Pareho pa rin ang naging resulta. Pagsuko, lubos na kontrol, at isa na namang pagkatalo para sa koleksyon. Okay. Pero hindi pa doon natapos dahil sinubukan din niyang swertehin laban sa isang babaeng estudyante ng guro na mas maliit pa. At ano ang nangyari? Batalyon, tapout at ganap na katahimikan. Oh, Jordan, he's asleep. He's asleep. Bodybuilder, talo, jiu-jitsu, 3 igo, wasak. Kayang magbuhat ng 200 kilo, magpakita ng abs, at mag-flex sa harap ng salamin buong araw. Pero pag nasa tatami na sila, natutuklasan nilang di nag-iisip ang kalamnan at di nagpapasuko ang ego. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano kabigat ang timbang mo o gaano kalaki ang dibdib mo kung hindi mo alam paano ipagtanggol ang leeg mo.